nahihirapan dahil nga sa itong nakakapasok sa kanilang mga bahay ang pagbagsak ng asphalt dito naman sa mga ilang mga barangay na sobrang kapal. Sobrang kapal ng pagbagsak. Dahil nga kung makikita mo talaga ba sobrang maitim Maitim talaga yung kanyang bunganga at yung side naman ng Kamalik at Ginubatan doon yung napakakapal. At yan yung makikita natin. At yan yung napakadelikado, yung mga ganyan malanghap kahit ikaw ay hindi pa asthmatic, wala kang problema sa lungs, ay talagang ika ngay hindi maganda sa kalusugan. Yun bang pamimigay ng mga face masks na pangunahing pangangailangan ng ating mga residente ay naibibigay ba ng LGU o kailangang manawagan na sa national government? Kasi naalala ko, Ruel, nung panahon na ika ngay sumabog itong yung Bulkan Taal dito sa bahagi ng Batangas, nangailangan nun ng may kakulangan doon sa face mask. Natutugunan ba yung immediate na pangangailangan ng ating mga kababayan dyan, yung face mask? Alam mo, sa ating mga kababayan, may ilang kasing mga residente kapag wala pa nangyari, hindi walang safe na nakaimbak na mga face mask sa kanilang mga bahay. Totoo yan. Pero yung mga barangay mga barangay hall, mga barangay council, handa naman sila at binibigyan sila. Kaya lang ngayon sabi ng ating mga barangay council at sabi ng mga mayor na nakausap ay talagang yung mga malayo mga bahay ay ang ilan walang face mask. Kaya nga ang abiso naman ng mga local chief executive na mga MDRMC ay makipagdayan sa kanilang mga barangay dahil nga doon binabagsak ang mga naka-stock na mga face mask. At talagang delikado ito. Mahirap na kapag yung yung damit mo lang o mahirap. At dahil talaga makakapasok ang makapal na mga asphalt na ito na sabi natin kahit nga sa loob ng kwarto ay may ilang pang pa rin na makakapasok ng mga aso dahil nga delikado lalo na sa mga alagang mga hayop. Mas delikado rin ito. At hindi lang basta simpleng ikangay abuyan kundi galing sa bulkan, Makati yan pagka dumapo sa yung delikado yan lalo na kapag ang pag-uusapan ay yung nalanghap mo. Yung ang dumapo yan sa balat mo ganun na yung Makati siya lalo pa kaya pag yan ay napunta sa ating baga. Kumusta ang DSWD kasi ang Kamalig, ang DSWD Region 5 agad na inactivate yung kanilang mga Angels Invest para ikangay puntahan yung mga lugar na direktang nakakaranas nung binabanggit mong hagupit ng makapal na usok na posibleng magdulot ng mga pagkakasakit sa susunod na mga araw. Kumusta yung pamimigay ng DSWD dyan? Kasi ang kanilang binabanggit pinuntahan na nila yung mga lugar na malapit dyan sa bulkan. Kumusta yung kanilang intervention na Ruel? Simula nung mag-alert level 3 ang Bulkan Mayon ay talagang pinaigting na rin ang pag-monitor ng Department of Social Welfare and Development sa panguna ni Regional Director Norman Laurio. Dahil nga ay talagang lagi nilang iniikot ang mga bayan na may mga ilang mga residente na mga nasa evacuation center pa sa mga oras na ito. At yung kanilang pag-ikot ay papaigtingin pa at dublikahin sila ngayon dahil nga ang ating mga kababayan nadagdagan pa ang mga evacuees. Dahil nga sa mga kahapon ay agad na inilika sa mga residente na kung saan nga may mga kabahayan kasi talaga na yung simpleng bahay lang na talagang hindi kagandahan yung bahay nila ay makapasok talaga ng mga makakapal na abo. Kaya talagang kailangan yung mga ilika doon sa mga bahaging itong ating mga kababayan at iniwan na muna kanilang bahay at mabilis na nasa mga evacuation center ngayon ang mga ating mga kababayan BAL at sa tulong naman ng DSWD at ng Albay Province ng LGU ni Governor Noel Rosal ay minomonitor naman ang ating mga kababayan upang maging maayos, ligtas dahil nga delikado ito sa kalusugan at lalo na sa mga alagang mga hayop ang ating mga
residente na apektado nito kahapon hanggang ngayon sa mga oras nito, Bal, sa Ginubatan at Kamalig, Albay. Ayan, so antabayanan natin, lalo na yung 52 barangay dyan sa binabanggit mo, sa Ginubatan, dyan sa may Ligao City at maging dyan sa Kamalig. Antabayanan namin yung mga update mo ngayong umagang ito ng linggo para nang sa ganon ay maiparating natin sa iba't ibang national government yung kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Bicol Region na may kinalaman dyan sa muling pag-aalburuto at pagsabog ng bulkang Mayon, Ruel. Yes, Bal, naalala ko nga nung tayo ay nagsagawa ng coverage nila dyan sa may napasok natin yung 5 kilometer danger zone. Correct, oo. Magkasama pa nga tayo talagang ating mga kababayan na ilan talagang mga matitigas pa ang ulo na talagang ayaw iwanan ng kanilang mga bahay, lalo na mga alagang hayop. So mas maganda siguro ngayon ay lumikas na muna. Kung hindi pa kayo naabot ng mga barangay council at ang mga barangay tanod upang ikutin ay mag-volunteer na muna na lumikas na muna dahil nga delikado ang makapal na abo na ito para sa ating mga kalusugan. So yan ba, at ang ating mga sitwasyon na mula pa rin dito sa lalawigan ng Albay, pag-update natin ng muli namang itong napakapal na aspo na bumagsak naman dito sa bahagi ng 3rd District ng Albay. Mula sa Bicol, ito si RH18, Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Direkta mula mismo dun sa lugar kung saan nagararanas yung ating mga kababayan dyan sa Bicol Region ng epekto. Hindi basta-bastang epekto ho ng pagsabog na naman ng bulkang Mayon. Yung binabanggit ni Roel kanina, about 2018 or 2019 yon kung di ako nagkakamali. Nung marating namin yung binabanggit niya na nasa loob ng 5 kilometer danger zone. Napasok namin yun. Pero nung kami pumasok, medyo maayos yung itsura. Pwede talagang puntahan. Pwedeng puntahan at doon namin nakita. Halos nandun na kami sa may pinaka dalisdis na mismo ng bulkang Mayon nung kami magpunta ho dyan. Ano ha? Meron na ho tayong 29 na minuto makalipas ang 6 ng umaga. Muli ho tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala. DZRH number 1 na naman!